Magandang araw po muli sa ating lahat. Ang ating pong tatalakayin naman ngayon ay kung ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus, Doon po sa 1, Kabanata 14, Talata 6. Ang sabi niya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaya umpisahan po muna natin yung binanggit ni Jesus na ako yung daan. Ano po ba yung kahulugan nito lalo na po sa atin, yung binanggit ng Panginoong Jesus na ako ang daan? Si Jesus po ang daan dahil siya lang yung tanging paraan para magkaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Ayan, bakit po natin nasabi yun? Dahil nanatili siyang tapat hanggang kamatayan, Kaya naibigay niya ang kanyang buhay bilang haing pantubos. Na ayon po yan, binanggit po yan sa Mateo, Kabanata 20, Talata 28. Kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa, sa Mateo, Kabanata 20, Talata 28. Sabi, kung paanong ang anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Kaya kung hindi inilaan ang pantubos, imposible pong makalapit tayo sa Diyos, sa ating Diyos na Jehova. Ang kasalanan ay parang pader po yan na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos, Alam naman po natin na kapag may pader, ay hindi po parang malayo yung kaugnayan natin, doon sa nasa kabilang ng pader, banda ng pader. Ganun po yung kaugnayan natin dati sa Diyos, naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos, Kaya kung hindi po inilaan, gaya nga ng binanggit natin, kung hindi inilaan yung pantubos, imposible pong makalapit tayo sa Diyos dahil nga yung kasalanan ay parang pader, gaya ng binanggit natin kanina, na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos. At dahil binabanggit ng Biblia na banal ang Diyos na Jehova, hindi niya kailanman kukonsintihin ang kasalanan, gaya ng binabanggit sa Isaiah 6:3. Banal ang Diyos, kaya hindi niya kukonsintihin ang kasalanan. Pero inalis ng hain ni Jesus ang pader na yon, yung binanggit natin. Yung pader ay yung sumisimbolo ng kasalanan, na naghihiwalay sa mga tao. Kaya dahil doon sa hain ni Jesus, inalis yung pader, nailaan nito ang kinakailangang pantakip o pambayad sala sa kasalanan. Gaya ng binabanggit sa Hebreo, Kabanata 10, Talata 12, sabi na, pero ang taong ito ay nag-alay ng isang handog para sa mga kasalanan at ang bisa nito ay walang hanggan at umupo siya sa kanan ng Diyos. Yan po yung binabanggit sa Hebreo, Kabanata 10, Talata 12. At saka yung sa unang 1, Kabanata 1, Talata 7, ang sinabi, ang mababasa po natin, gayon man kung lumalakad tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, nagkakaisa nga tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kaya, gaya ng binanggit po natin na inalis ng hain ni Jesus yung pader, na ilaan nito ang kinakailangang pantakip o pambayad sala sa kasalanan. Ayon po yan sa ating binasang teksto sa Hebreo, Kabanata 10, Talata 12, at dun sa unang 1, Kabanata 1 hanggang 7. Kaya kung mananampalataya po tayo sa hain ni Kristo na inilaan ng Diyos, magkakaroon tayo ng mabuting kaugnayan sa ating Diyos na Jehova, Ito lang yung tanging paraan para may pagkasundo tayo sa Diyos, Kung gaya nga po nung nakaulat po sa Roma, Kabanata 5, Talata 6 at 11. Kung babasahin po natin yung Talata 11, kasi masyado pong mahaba, yung talata 11 na lang, binanggit diyan na nagsasaya rin tayo dahil sa kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na naging daan para may pagkasundo tayo sa Diyos. Ayan.
naging daan. Binanggit yan para maipagkasundo tayo sa Diyos. Kaya nga binanggit ng Panginoong Hesus na ako ang daan. Kaya si Jesus ang daan. Sa ano-anong diwa pa po na bakit si Jesus ang daan? May kaugnayan din po kasi sa panalangin natin. Papakinggan lang ng ating Diyos na Jehova ang ating taos-pusong mga pakiusap kung mananalangin po tayo sa pamamagitan ni Jesus. Gaya ng binabanggit po sa unang 1, Kabanata 5, talata 13 at 14. Nasabi, kung babasahin po natin na halimbawa dun sa talata 14 na lamang po, at nagtitiwala tayo sa Diyos na maningin natin ayon sa kalooban niya ay ibibigay niya. Tapos dun sa 13 naman na sabi na sumulat ako sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kayo na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ayan po yung Kaya ano man yung hingin natin sa pamamagitan ni Jesus ay ibibigay po ng Diyos yan. Basta't ayon po yon sa kalooban niya. Binanggit sa ating binasang teksto. Kaya sinabi rin mismo ni Jesus na kung hihingi tayo sa Ama ng anuman, ibibigay niya iyon sa inyo sa pangalan ko, ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya humingi kayo, sabi niya, at kayo ay tatanggap para maging lubos ang kagalakan ninyo. At binabanggit po yan sa 1, Kabanata 16, talata 23 at 24. Kaya alam natin na sa pangalan ni Jesus, makalalapit tayo sa ating Diyos na Jehova sa panalangin at matatawag natin siyang Ama. Ayon po yan sa Mateo, Kabanata 6, talata 9. Yung sa modelong panalangin ng Panginoong Hesus, sinabi nga niya na manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Kaya matatawag din natin siyang Ama, ang ating Diyos na Jehova. Kaya si Jesus ang daan sa isa pang diwa sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Gaya ng nabanggit po natin lubusang tinularan ng Panginoong Hesus yung kanyang Ama. Talagang nung naririto sa lupa ang Panginoong Hesus, tinularan niya ang kanyang Ama. Ipinakita sa atin ng halimbawa ni Hesus kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa ating Diyos, sa ating Diyos na Jehova. Para makalapit sa Diyos na Jehova, dapat po nating sundan yung mga yapak ni Jesus. Ayon po yan sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 21. Kung babasahin po natin, ganito yung ating mababasa, sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 21. Ang sabi, sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya. Kaya gaya nga po ng binanggit na natin na ipinapakita sa atin ng halimbawa ni Jesus kung paano mamuhay sa paraang nakalulugod sa ating Diyos na Jehova. Para makalapit tayo sa Diyos na Jehova, dapat po nating sundan ang mga yapak ni Jesus. Ayan, kaya sana po naging malinaw po sa atin yung sinabi ng Panginoong Hesus na ako yung daan. Ngayon, dun po sa susunod na ating para hindi po masyadong mahaba, yung naman yung ibig sabihin ng ako ang katotohanan. Ayun, yung sa part 2 naman po natin Basta't kasunod po nitong ating i-upload na nitong pagtalakay natin ito, yung una, yun nga pong una, yung ako ang daan, at kasunod na po kaagad yung tatalakayin din po natin kung ano yung ako ang katotohanan. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Kaya maraming salamat po muli at lagi po nating tatandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. Ayan, magandang araw po muli sa ating lahat.